Ayoko nang anuhin lahat, ano? Paubos na kasi oras ko pag inisa-isa ko. Pito ba naman agad ang tanong mo eh. Inakiyaw mo agad sa pitong tanong. Alam mo kapatid, puntahan ko na lang yung pagpapare. Yung pagpapare ang ugat ng lahat ng katarantaduhan sa Katoliko eh. Yung pagpapare raw. Yung priesthood. Bakit ko sinasabing ugat ng katarantaduhan yan sa Katoliko? Eh wala namang aral si Kristo sa kanyang mga saserdote, sa kanyang mga ministro na huwag mag-aasawa. Wala naman nun eh. Wala sa Biblia yun. Mga apostol nga mismo may asawa eh. 9 ng unang Korinto. Eh tin mo, hindi nag-aasawa. Anong nangyayari? Kung bawal mag-asawa, nangangasawa na lang. Nabubulgar. Ha? Kung ano-anong katarantaduhan ang pinagagawa ng mga pare. Huwag kayong magagalit ha, mga kababayang Katoliko. Nasa balita yan. At napatunayan na yan. Nasa Guinness Book of World Record yan. Nagbabayad ang mga pare ng milyon-milyong dolar sa mga nagreklamo na sila ay inasawa ng pare, inalay ng pare, mga batang lalaki inahalay ng pare, may mga pedophilia, etc. Basahin ko sandali. Paano kayo magalit sa akin? Kung gusto nyo kagalitan, kagalitan nyo Guinness Book of World Record. The greatest payout for sex abuse, the largest amount of compensation awarded to victims of sexual abuse is $660 million, 342 million pounds, when the Roman Catholic Archdiocese of Los Angeles, USA, agreed to pay the amount to 508 people who had suffered from abuse by members of the clergy over a period of 50 years on 15 July 2007. Ayan, pwede, kailangan pa ba ipaliwanag yan? Kailangan pa ba dyan na isa-isa nito yan? Na 508 tao doon lang sa Archdiocese of Los Angeles, California. Sa Los Angeles lang, di kasama dyan ang Washington, di kasama dyan ang buong Amerika. Pero nagka-record na sa Guinness Book of World Records. Napakataas na binayad dahil sa pang-aabuso sexual ng mga paring Katoliko. Inaamin yan ng Papa. Kaya yung pagpapari na yan, sasabihin mo sakramento. Sakramento yan. Demonyento yan eh. Pandemonyo yan eh. Bawal mag-asawa, di naman bawal mag-asawa sa Biblia. Niluloko niyo ang mga tao. Miski nga mga apostol, nag-asawa rin eh. Mag-asawa ka na kaysa sa nangre-rape ka ng bata. Katarantaduhan yun. Basahin natin sa unang Korinto 9, versikulo 5, nagsasalita si Apostol Pablo. Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas, Yung mga kapatid ni Kristo, nag-asawa eh. Oh, mga ano yan, mga alagad ni Kristo. Si Cephas, si Pedro, apostol yun. May asawa eh. At iba't ibang apostol, sabi ni Pablo, may asawa. Eh parang gusto palitawin ng Iglesia Katolika, lahat ng apostol binata. Hindi. Hindi. Si Cephas nga, may biyanan eh. Biyanan ni Pedro, pinagaling pa nga ni Kristo eh. O di may asawa si Pedro, 8:14 ng Mateo. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. At hinipo ang kaniyang kamay at inibsan siya ng lagnat, at siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. Kita mo, may biyenan si Pedro eh. Biyenang babae. Pinagaling niya.
yung kanyang biyanang, yung babae ni Pedro, pinagaling ng Panginoong Yesus. So, may asawa si Pedro at may asawa rin yung iba't ibang apostol. Nakasulat sa Biblia yun eh. May asawa sila eh. Hindi naman lahat, pero mayroong mga apostol na may asawa. Ibig sabihin, hindi bawal mag-asawa. Aba, ang pare, bawal mag-asawa. Pero hindi naman binabawal mang-asawa, mang-rape, manghipo, mang-abuso ng bata. Ito sabi ng Papa sa Roma ngayon. Hindi paniniya ito ha. Ito nasa Biblia. Ito mga binabasa ko. At nasa istorya. Inaamin ng Papa sa Roma. Talagang may mga pare ng re-rape. Hindi na kasi nila maitatago eh. Napakarami. Meron sa Australia. Cardinal pa nga eh. Meron dun sa gano'n. Meron sa gano'n eh. Marami sa buong mundo. Ito po ang sa balita ng bbc.com. Kapatid na Daniel. Pope admits clerical abuse of nuns, including sexual slavery, February 6, 2019. Pope Francis has admitted that clerics have sexually abused nuns, and in one case, they were kept as sex slaves. He said in that case, his predecessor, Pope Benedict, was forced to shut down an entire congregation of nuns who were being abused by priests. It is thought to be the first time that Pope Francis has acknowledged the sexual abuse of nuns by the clergy. He said the church was attempting to address the problem, but said it was still going on. Kita nyo, going on yan. Biro mo, isang grupo ng isang monasteryo ng mga madre, pinasara ni Papa Benedicto XVI dahil nga ginagawang slaves ng mga pare, sexy slaves, yung mga madre. Ito ba nagdidumilap na katotohanan, ayaw yung pagtanggapin na yung kaparian, kagaguhan yan. Paano sasabihin sakramento yan? Kasi hindi naman talaga aral ni Kristo yan, bawal mag-asawa ang tao eh. Hindi aral ni Kristo yan. Kung talagang kailangang mag-asawa ang tao, hindi makapigil. Sabi ni Pablo, mabuti ang mag-asawa kaysa magninga sampitan, 7:9 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga ningas ang